Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya dito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay indifference. Sa paglalakbay natin ngayong Kwaresma, isa sa mahalagang layunin ng simbahan ay gisingin muli ang ating puso. Sapagkat ang pinakamalaking panganib sa buhay, lalo na sa buhay espiritual natin, ay hindi lamang kasalanan, kundi yung pagkamanhid, yung kawalang pakialam o indifference. Ito yung unti-unting pagkawala ng kakayahang makaramdam ng awa, ng malasakit at responsibilidad sa kapwa. Kaya nga't sa ating ebanghelyo ngayon, tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro, ito yung salitang buod ng mensahe, indifference, pagkamanhid o kawalang pakialam. Ang kwento ay simple, ngunit napakatindi. May isang mayamang lalaki na araw-araw ay nagdiriwang sa kanyang karangyaan. Samantalang sa kanyang pintuan ay nakahiga si Lazaro, isang pulubi na sugatan at gutom. Naghihintay lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa mesa ng mayaman. Hindi sinabi ng ebanghelyo na masama itong mayamang ito dahil siya'y mayaman. Hindi rin sinabi na sinaktan niya si Lazaro. Ang kanyang kasalanan ay mas tahimik ngunit mas malalim. Yung hindi niya
pagpansin kay Lazaro, yung kanyang kawalang pakialam, yung kanyang pagkamanhid. Naroon si Lazaro araw-araw. Hindi siya nakatago, hindi siya malayo, nasa pintuan mismo ng mayaman. Ngunit tila naging bahagi na lamang siya ng background ng buhay ng mayaman. Parang isang bagay na naririyan ngunit hindi pinapansin. Ito ang tunay na mukha ng pagkamanhid o kawalang pakialam. Hindi ito laging sinasadya. Hindi ito laging agresibo. Madalas ito'y unti-unting pagkaparalisa ng puso. Kapag nasanay tayong makita ang paghihirap ngunit hindi na tayo naaantig, doon nagsisimula ang pagkamanhid. Kaya nga, sa mas malalim na pagtingin, ang tao ay may kakayahang makaramdam ng habag. Ngunit kapag paulit-ulit nating pinipiling huwag pansinin ang pangangailangan ng kapwa, ang ating puso ay nagiging matigas. Hindi na tayo madaling maantig. Hindi na tayo madaling makinig. Ang mayaman sa kwento ay hindi naparusahan dahil sa kanyang kayamanan. Siya'y naparusahan dahil sa kanyang pagkamanhid sa paghihirap na nasa harap niya mismo. Habang siya'y nagdiriwang sa loob, si Lazaro'y naghihirap doon sa labas. At sa pagitan nila ay may isang pintuan, isang simpleng distansya na sana'y kayang tawirin ng isang kilos ng awa. Ang Kwaresma ay panahon upang suriin ang mga Lazaro sa ating buhay. Sino yung mga taong nasa pintuan ng ating mundo, ngunit hindi natin napapansin? Maaring sila ay mahirap sa lansangan. Maaring sila ay kapamilya na tahimik, na nasasaktan. Maaring sila ay kaibigan na nangangailangan ng pakikinig. Minsan, hindi natin nakikita ang mga Lazaro dahil abala tayo sa sarili nating mundo. Sa trabaho, sa sariling plano sa buhay, sa mga personal na ambisyon. Ngunit ang Ebanghelyo ay paalala na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lamang nasa altar kundi nasa pintuan ng ating buhay kung saan naroroon ang mga nangangailangan. Ang kwento ay nagkaroon ng dramatikong pagbabaliktad, baligtaran. Nang mamatay sila, si Lazaro'y napunta sa piling ni Abraham, samantalang ang mayaman ay nasa lugar ng paghihirap. Ang dating nasa labas ay nasa loob na. At ang dating nasa loob ay nasa labas na. Sa sandaling iyon, nakita ng mayaman si Lazaro. Ngunit huli na. Ang distansya na dati ay kayang tawirin ng isang simpleng kilos ng habag ay naging bangin na hindi na matatawid. Kaya nga sa mas malalim na pagtingin dito, ang Ebanghelyong ito ay hindi lamang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ito'y tungkol sa kung paano natin ginagamit ang ating buhay ngayon. Ang bawat araw ay pagkakataon upang buksan ang pintuan ng ating puso. Ang Kwaresma ay hindi lamang pag-aayuno sa pagkain, kundi pag-aayuno sa pagiging manhid, sa kawalang pakialam. Ito ay pagmulat ng mata upang makita ang mga taong nasa paligid natin. Ito'y paglinang ng pusong madaling maantig at handang tumulong. Kapag ang puso ay muling nagising sa habag, nagbabago ang pananaw sa mundo. Hindi na lamang tayo nagtatanong kung ano ang kulang sa atin. Nagsisimula tayong magtanong kung sino ang nangangailangan sa paligid natin. Sa huli, ang kwento ng mayaman at ni Lazaro ay hindi lamang kwento ng dalawang tao. Ito'y salamin ng ating sariling buhay. Araw-araw ay may mga Lazaro
sa ating pintuan. Ang tanong ay hindi kung naroon sila, sapagkat naroon sila, kundi kung bukas ba ang ating puso upang makita sila. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Panginoon na gisingin ang ating puso mula sa pagkamanhid at kawalang pakialam. Sapagkat ang pusong marunong makaramdam ng habag ay pusong handang tumanggap ng habag ng Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sino kaya? Sino kaya ang mga Lazaro sa ating buhay na matagal na nating nakikita, ngunit hindi natin tunay na napapansin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gisingin mo ang aming puso mula sa pagkamanhid. Buksan mo ang aming mata upang makita ang mga nangangailangan sa paligid namin. Turuan mo kaming maging mahabagin at mapagbigay sa paglalakbay namin ngayong panahon ng Kwaresma. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig sa mga Lazaro ng mundong ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.